Dahil nga po inalisan ng security personnel si VP Sara, tapos minamanmanan, tinitiktikan ng tirahan, 'di ba? Parang binabantayan talaga. Magugurgur ang pangalawang pangulo. Pinaltan ng 45 personnel or naglagay sino 'to? Si Romel Marbil ng security personnel kay VP Sara. Pero ibabalik ni VP Sara yung 45 PNP police kasi nga baka magurgur pa siya or maging sabi ko nga, 'di ba, mga espiya. At sabi ni VP Sara, ay kung kailangan ng pamilya ko ng protection, ako bilang ina ang nakakaalam or 'di ba, or ang masusunod sa pagpili niyan at hindi ikaw. Parang gano'n eh, yung point. So, at dahil naalisan ng security personnel si VP Sara at ngayon ay nababahag ang buntot ni Romel, iwas pusoy siya ngayon kapag hinahabol ng media, hindi talaga niya mabanggit ang pangalan ng pangalawang pangulo, 'di ba? Iba ang angas ng Vice President natin. Pero syempre, dahil nanganganib ang buhay ni VP Sara at ng kanyang family, may mga ilang mga personalidad ang nag-volunteer, mga men in uniform, lalo na yung mga retired, na maging bodyguard or security personnel ni VP Sara, lalo na ng kanyang mga anak. And nagpapasalamat si VP Sara tungkol dito. Okay? Um, ang isa sa mga nag-initiate nito ay si Senator Bato de la Rosa na sorry to say, medyo bawas ang paghanga ko sa kanya. Lalo't mukhang wala na siyang balak ituloy ang pulveron ay yung PDEA leaks. Wala na. Nagsimula na ang session ulit ng mga politiko, mga ate at kuya, lalo yung legislative branch, yung Senado at lower house, yung House of Representatives. Nagsimula na. Yung SONA, yun. Tapos na ang kanilang 2 months vacay. Sana all may 2 months vacay. Actually, parang 4 months yan. 2 beses nagbabakasyon ang mga politikong ito at bumabiyahe abroad at kung ano man ang kanilang mga meeting abroad, mapag-uusapan. Baka dito na designate kung sino ang aatake. O, toka mo ngayon ha. Ikaw ang umatake ngayon. Sa designated survivor. Parang toka-toka ang mga politiko ngayon sa pag-atake kay VP Sara. Nagpa-tantrums lang, nagmamaktol, nagdadabog, inalisan ng bantay, masyadong prima donna. Yung kasi ibig sabihin my God, second highest position in the land yan, ma'am, ha, Miss Congresswoman Rita Robes. Hindi yan basta-bastang politiko. Pag nagurgur ang kuting na inutil naman, ang magiging presidente ng Pilipinas si VP Sara. Kaya parang tampalasan ang bibig ng Congresswoman kanina, di ba? Okay, well, sige, tingnan natin kung ano tong mga initiative ni Senator Bato, pero nagpapasalamat naman si VP Sara sa pagvo-volunteer, sa volunteerism ng ilang men in uniform and even sa panawagan ni Senator Bato na bigyan di ba, na mag-provide ng security libre ha, walang bayad. Bigyan ng security personnel or security group si VP Sara para hindi manganib ang buhay. From balita.ph, mga ate at kuya, article na sinulat nila kanina, basahin ko sa inyo. Nagpaabot ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte para kina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, mga personnel ng Armed Forces of the Philippines. Meron ding mga siguro mga retired at saka baka on duty, hindi pagka nasa ano ka pa, di ba, nasa gobyerno ka pa ngayon, mga mangingilag ka na magpahayag ng suporta mo sa mga Duterte. Baka ma-assign ka sa malayong lugar, di ba? At PNP National Police at iba pang mga ordinaryong Pilipino nais daw magboluntaryo para matiyak ang kanyang kaligtasan matapos siyang tanggalan ng security escort. Sabi ni VP Sara, nagpapasalamat ako kay Senator, may official statement siya Nagpapasalamat ako kay Senator De La Rosa, Senator Go, at Senator Padilla. Well, sa ganyang paraan kayo sisip-sip. Pero si Pangulong Duterte na hindi makalabas ng bansa at baka mahuli, kaya hindi maka-attend ng hakbang ng maisog kahit sa Pilipinas, wala kayong pagpapahayag ng suporta kahit kay Mayor Baste. Kay VP Sara, sa tingin nyo, porke babae, baka kaya nyong bula-bulahin. Also, pangalawa sa pinakamataas na politiko ngayon or public servant sa gobyerno, kaya doon kayo dikit. Pero si Mayor Baste, hindi nyo sinasamahan sa hakbang ng maisog. Right? Ang daming dumidikit kay VP Sara, sumisip-sip, humahaplos, as if si VP Sara ay santa. Well, yeah, baka mabudget kayo doon sa babaeng ahas. Mag-ingat din kayo. Anyway, hindi nyo na alam kung saan kayo papanig, di ba? Sa lahat ng ordinaryong mamamayan sa inyong pagtugon sa panawagan ni Senator Bato na voluntaryong pagtulong sa aking seguridad, ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal at suporta.
Huwag kayong mag-alala sa'kin, hindi niyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-alay ng buhay para sa bayan, sabi ni VP Sara. Alam nating lahat na bahagi ito ng serbisyo, yung peligro sa buhay. So maraming demonyo sa Pilipinas. Isa lang ang hiling ko sa inyo, sabi ng ating pangalawang pangulo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag niyong payagan ng anumang karahasan sa aking ina, kay Ma'am Elizabeth Zimmerman. So yun dapat ang bigyan ng ano no ng security group or bodyguards. Huwag ninyong palampasin ang sino mang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila, no? Sa kanyang nanay, sa asawa at 4 na anak, personal man o sa internet. So kung may mga bashers ang 'di ba, ang pamilya ni VP Sara, eh dapat nating tulungan, kampihan, i-mass report, 'di ba? Itong mga bumabatikos sa kanya at nagwawalang hiya sa kanyang pamilya. Siyempre hindi lang po personal ang pagtulong sa mga Duterte, online din. Ang labanan ngayon online. In fact, sa ganyang paraan nga nanalo si Kuting, eh. Dahil hindi naman siya love noon ng media. 'Di ba? Ang kampanya kay Kuting noon online, social media, through vloggers. Kami lahat buntot ng buntot sa kanyang mga meeting de avance dahil kasama niya si VP Sara ngayon. Pakels si Kuting, wala akong pakialam kung mamiligro ang buhay mo at ng pamilya mo, kahit tanggalan ka ng wala ba 'tong basbas mo Kuting, hindi mo kinakastigo si Marbil, okay? Anyway, si EB Hugalbot, sabi niya, okay, Senator, whatever. But when you called them, it would have been better if you already had a plan in place. Planuhin mo daw, Senator Bato, huwag yung puro panawagan ka. Contact and point persons, vetting process, communication channels, HQ and location of deployment. Just the basics sana, sabi ni Kuya EB. In case it seems mapapasubo na naman si Senator Bato at ang dami nang nag-volunteer, eh syempre ang dami pong nagmamahal sa mga Duterte, 32 million baga naman ang boto. And habang tumatagal, kahit na sinisiraan si VP Sara, eh ang dami pa rin kumakampi. Sabi din po ni Kuya EB again, sipag-sipag. Shout out po. Tama na ang pa-cute-cute, Senator Bato, sabi ko sa inyo. Senator Bato, tinag talaga niya, tama na ang pa-cute-cute na recruit for volunteers to help. Di pa kamami ang kung hindi mo ayusin yung vetting process at 'di ba yung tawag diyan, yung di ba yung ano ba bukod sa vetting process yung parang i-check mo rin eh, ipo-profile, 'di ba ipo-profile mo rin yung mga nagvo-volunteer baka mamaya pakawala pala ng ahas. Manganib pa ang buhay ng pangalawang pangulo. Right? Baka espiya, baka Trojan horse, maraming ganyan. Paano mo iba-background check? Senator Bato, yung napakaraming nagvo-volunteer. So tama na ang pagpapa-cute, mag-privilege speech. Ayun, Senator Bato. Mag-privilege speech ka sa Senado to call out this intimidation against VP Sara by the Philippine National Police, no less. PNP ang i-intimidate kay VP Sara, nagwawalang hiya. Eh, under kay Kuting yan. Tapos ginaganto ang binabalahura. Binabalasubas ang ating Vice President. You were once chief of the PNP. Ay, correct. Pinamunuan mo. Ang pinamumunuan ni Marbil ngayon. So may makikinig sa'yo, sir. Ay, kaya pala talagang pumapapil si Senator Bato. Gusto ka lang sa ganun. Okay, ito, nananawagan ng volunteerism sa aking mga under dati. Pero hindi mo pinagtatanggol, hindi mo binabanatan si Marbil, si Romel. Senator Bato, pakigaling-galingan, husto na ang pagpapabebe. Surely you know that these bastards are doing to a sitting vice president. Alam mo nang ginagawa to sa ating pangalawang pangulo, the second highest elected official of the land with over 32 million vote mandate separate to that of the president. They're not only insulting the VP but the office of the vice president as an institution as well as our constitution. Bagrak na po. Ano yung bagrak po? Ano sa bagrak? Comment ka po sa comment section ang ibig sabihin ng bagrak, mga ate at kuya. So, panawagan, expressing your support kay VP Sara, pero hindi mo binabanatan ang PNP chief, pinamunuan mo dati yan. Tapos ang namumuno ngayon, inutil, sari-sari ang ginagawa mo kung sunod-sunuran sa ahas. So doon pa lang maikukumpara mo na naging sunod-sunuran ka ba kay Pangulong Duterte o sa taong bayan lang. Maganda ba ang performance mo as PNP chief lalo na may war on drugs noon? Ngayon parang walang war on drugs, walang nagkakandamatay. Ibang-iba ang PNP ngayon, Senator Bato, kaysa sa panahon na pinamumunuan mo yan.
Bakit hindi ka nagpi-privilege speech? Kapag nag-privilege speech ang isang senador, protektado siya, hindi siya puwedeng, sampahan ng kaso or hulihin or sabihin na kasi separation of powers 'yan, 'di ba? Tatlong branches, Korte Suprema or Judiciary na pinamumunuan ng Korte Suprema, mga hukom-hukom, hukuman, huwes, kung ano-ano pa, mga abogado, legislative or legislature, nandiyan ang senador at mga kongresista, yung mga representatives, and then yung executive kay Kuting, kay VP Sara, men in uniform. So, kapag ikay nag-privilege speech at hiwalay naman kayong sangay ng gobyerno, hindi ka pwedeng ipadakip ni Kuting. Kung yumawyaw ka dyan, protektado ka. Nasa podium ka, nasa Senate ka, hindi ka pwedeng kasuhan, immune ka sa kaso. Yumawyaw na kayong lahat na totoong nagsasabi na kayo ay kaibigan ni VP Sara. Lalo ka na mangga. Mag-privilege speech kayo. Grabe na itong pambabalahura nyo sa pangalawang pangulo. Wala na kayong respeto, yada-yada. Sabihin nyo na ang gusto nyong lahat sabihin. Protektado kayo ng Senate, ng legislative branch. Hindi kayo pwedeng ipadakip ni Kuting, hindi kayo pwedeng ikulong. Kaya nga si Trilling, kung ano-anong pinagagawa nun sa Senado, hindi mahuli-huli. Okay? Kahit na grabe ang pambabalahura sa nakaupong presidente noon na si Pangulong Duterte. At kung ano pang pinagsasabi na miyembro daw ng triad ang mga anak ni Pangulong Bitato daw sa likod, pati Senator Bongo. Hindi makulong-kulong ang Trilling kasi doon siyang yumayaw-yaw sa Senado. O bakit kayong lahat parang bahag ang buntot sa ahas na yan? Mapa men in uniform, mapa mga legislators, mga lawmakers kayo, hindi nyo naiintindihan na safe naman kayong yumawyaw dyan sa Senado? Magsalita kayo at baka sakaling i-cover ng bulok na media ng Pilipinas at ibalita na pinagtatanggol nyo ang pangalawang pangulo. Ay, husto lang kayo sa panawagan na, mag-volunteer. Baka mamaya yung magbo-volunteer, espiya pa pala. Sabaw, medyo hindi mabigat yung pagpapahayag. Masabi lang di ba? Mema lang. May masabi lang na sinusuportahan nyo pa rin ang Vice President. Pero kung talagang may nagwawalang hiya iba na yung asal ng PNP, pinamunuan mo naman. Hindi mo batikusin. Sino ang sinusunod nyo? Ba't ganyan ang trabaho nyo? Ikaw of all people, protektado ka, hindi ka pwedeng galawin ng executive branch ni Kuting at ng mga kapulisan at kasundalan kung sino-sino pang mga naka-uniforming yan. Hindi ka pwedeng galawin. Tapos hindi kayo nagsasalita. Hindi mo nga ituloy yung hindi mo nga ituloy yung PIDEA leaks tinapos mo na Hindi na may invite si Kumar, hindi na may invite yung babaeng ahas. Paano kapag umusad yung kaso ng kidnapping, hindi mo rin ipapatawag yung butod na yan, nangingilag ka Nasaan ang balls? Again, VP Sara, kung ang kamangyang napapalibutan ng ahas, so are you. May mga himod puwet sa'yo na eme-eme na kaibigan mo in times of trouble and whatnot, pero pabalat bunga lang. Mag-ingat ka, VP Sara, sa mga mangga. Hindi lang yan babaeng mahaba ang mukha. Maraming dumidikit sa iyo kasi alam nilang ikaw ang future leader ng Pilipinas. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.